Hi Capricorn, bagong taon 2025, what to expect pa ngayong New Year? Ano pang parating? Anong kailangan yung marinig? Mensaheng gabay po para sa inyo. I know nakaharap na tayo ng ilang card readings para sa inyo ngayong New Year. Kung hindi nyo pa napanood yan, naka-upload na po lahat. Pero parang hinihila pa ako ng ilang baraha dito. Parang meron pang marahil kailangan marinig ang ilan sa inyo. Tayo po ay general reading, just only take what resonate. Capricorn 2025, ano pang kailangan marinig ng mga taong ito? Mensaheng gabay po para sa kanila. Sa taong nakikinig ngayon, Capricorn, message. Guidance advice para sa mga taong ito, 2025. Anong parating? May tumatalo na hindi natin pipigilan. Tayo po ay live na live sa, ayan na. Ang dami, pero sige, isa-isahin natin. Live na live, syempre pa madalas. Ito yung ating laban talaga. Ang mga card readings po natin ay live na live natin kinakaharap. Live tayo sa FB ngayon. Temperance card, the Tower, the Three of Swords ay narito. The Judgment card, Reverse. Ace of Swords, madami itong bumagsak, hindi natin pipigilan. The Eight of Pentacles, Reverse. Ace of Wands, Reverse. The Chariot, Reverse. And the Six of Pentacles. Meron man pong ilang reversal cards, hindi ibig sabihin ay hindi na agad. Okay, alam niyo na to, para sa ilang bago na nakakapakinig lamang kay Moonchild, merong ilang reverse minsan tayong barahan na nakukuha, meron lang po itong kalakip na mensahe. But I will be straightforward kung ano man yung makukuha na nakikita natin ngayon, okay? Hindi kailangan laliman. Nothing is yet set in stone. Pwede itong mabago. Everything is temporary, guys. Ano yan? That Tower, umagang-umaga, nagbabake lang Moonchild, naubos na ang kape at lahat, tumitilaok na ang manok. Pero the Tower, eto yon, yung wala tayong control. 'Di ba? Halos lahat naman ng bagay, wala tayong control sa kung anumang pwedeng ihain sa atin ng universe. Pero pinapaalalahanan ka dito ng baraha Capricorn na meron kang control sa iyong sarili kung paano mo pangahawakan ang sitwasyon. Hindi kailangan mag-apply sa lahat. Again, general reading ito. Just only take what resonate. Pero for some of you, usaping pag-ibig, relasyon, merong umaangat dito na third party, third wheel situation, or miscommunication, kahit sa simpleng tensyon, napaka-normal naman nun. Diba? Lahat tayo kumakaharap sa ilang difficulty when it comes to relationship. Hindi nagiging okay, may ilang differences na aangat at aangat. Ito yun. Ano yun? Ito yung wala tayong control eh. Wala tayong control sa kung anong pwedeng aksyon gawin ng ilang tao sa iyong paligid, desisyon. Pero meron kang control daw kung paano mo ito pangahawakan, kung paano ka mag-react. At dito yun. Temperance card ay narito sa iyong pagkabalanse, sa iyong approach, sa iyong mahabang PC. Kumbaga, sabayan itong minsan ginugulat tayo ng universe. Ito yung ilang hindi inaasahan, pwedeng sorpresahin ka ng buhay or i-shake ka ng universe dyan. Para rin yan sa'yo, lagi mong tatandaan na merong purpose. Temperance card. Merong dahilan kung bakit kailangan mong pagdaanan yung ilang difficulty when it comes to relationship sector especially. Okay? Hi! Napapahay si Moonchild. Balance. Ikaw na tong as a Capricorn, hindi pa man ito ma-realize. Pero marunong ka, magaling ka, madiskarte ka, matalino ka, alam mo na to. Ano na naman to Moonchild? Ako na naman ba ang magiging bigger person sa sitwasyon na ito? Parang ganun na nga. Oo. Ikaw na ang higit na uunawa. Ikaw ang sasabay ng syempre pa nasa balanse din naman, na hindi nasasobrahan or nakukulangan. Baka naman sobra naman yung pagtitimpi mo, na sobrang bait mo. Ayan, the temperance card. So, alamin mo rin sa iyong sarili ang sitwasyon, kung worth it pa ba na pag-alayan ng enerhiya ang sitwasyong ito or hindi na. Divert your energy sa mas alam mong pwede kang mag-grow right now at hindi dito sa pagkalugmok. For some of you, kung mag-apply man ito when it comes to relationship,
na nagkakaroon kayo ng difficulty, especially itong mga nakalipas na taon or buwan na nakalipas, meron pa pong chance. Meron ako nakikita dito, lalo pa, ayan o, 8 of Pentacles, Ace of Wands reverse, to share yun. Parang meron lang naliligaw dito. Mawo-work out pa ito. But you have to work on your partnership, relationship. Something effort, action ang kailangan dito, guys. Na hindi to something magiging malalim na problema as a Capricorn. Sabi ko nga, sense of responsibility nandyan. Yung pagiging provider nyo, mapagbigay nyo, kayo ang gagawa dito ng paraan sa true lang. Ace of Swords, new beginnings pa po. May laban pa. Pero right now, sa part na to kasi, of course, ang bawat isa ay iba-iba. Iba-iba pa rin, kahit pa pare-pareho kayo ng sign. Pero, etong efforts na ito, Capricorn, kasi I see with your cards that you have been busy Busy, taking care of others. The Six of Pentacles ay narito. Ito yung pagiging, ayan, mapagbigay mo. Pakita natin sa live, dahil live na live. Bigay ka ng bigay, kahit sa simpleng enerhiya, sa pamilya, sa mga anak, if ever meron na kayong kids. Priority mo sila Andyan yung pagka-balance. Pero bigyan mo rin, of course, ang sarili ng pagkakataon na pag nilay-nilayan ang koneksyong ito. Kung naibibigay ba yung sapat na enerhiya rin na deserve mo. Okay? 2025, astrologically, kung nakapakinig na kayo sa ilang card readings po natin, mag-highlight this year, especially on the second half, ang inyong relationship, partnership, mapa-professional man or personal sector. Kung kayo single at hindi maka-apply itong ilang unang bumabagsak sa iyong baraha, pwede itong mag-apply sa matatawag niyong partner in life. Partner in business, partner in life, yung ganon. May magandang possibility po dyan. Jupiter will enter the planet of fortune, good luck, will enter your 7th house of relationship, partnership, marriage. Yes po. So, kung aking i-apply itong ilang bumagsak sa iyong baraha, I see renewal, new beginnings, mawo-work out pa. But this is something aking uulitin, kailangan mapaangat nyo yung opportunity na maiayos, maibalanse ang inyong pagsasama. Para sa ilan na nalagpasan na ito, kasi 3 of Swords, dadaan kayo sa healing. Meron kailangan mo ng pagalingin, pahilumin, ayusin. At ito ay isang proseso. Iba-iba tayo sa part na yan. Pero meron tong pag-asa pa. Kailangan nyo lang mapalamig. Mapalamig ang alin. Ang ilang sitwasyon. Para sa ilan na napagdaanan na nga ito, nakarelate na, may ilang dagok na, ups and downs, highs and lows, through thick and thin, ito na. I see na for some of you, maaring makatanggap ng marriage or love proposal, single, yes po. Maganda yung possibility this year. Gusto niyo yun. Yun lang, kaakibat nito yung parte talaga ng buhay, yung ilang mission nyo, ilang difficulty. Sabi ko nga, merong purpose yan. Listen to your feelings, your emotions, follow your heart, yes, but don't forget to take your brain with you. Maging wise ka rin sa kung paano mo i-handle ang sitwasyon. Financially speaking, ihabol ko ito work-wise, anditong pagiging busy, productivity, andito pa rin, hindi kayo mawawalan para higit niyong ma-provide itong pangangailangan ng ilang tao sa inyong paligid. Meron akong progress na nakikita this year, especially pagdating sa inyong financial goals. New beginnings, new positive possibilities ang parating. Ito yung umaangat na messages para sa inyo, 2025 Capricorn.